Kamusta mga bata? Nandito na ang asignaturang edukasyon sa pagpapakatao para sa ika-4 hanggang sa ika-8 linggo. Ang ating aralin ay pasasalamat sa mga kakayahan, talinong bigay ng Panginoon. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa mga biyayang natanggap, tinatanggap at tatanggapin mula sa Diyos. Sa araling ito, tuklasin mo ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahan at talinong bigay sa atin ng Panginoon. Tingnan mo ang mga larawan sa ibaba. Sa iyong palagay, sila ba ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahan at talinong taglay nila mula sa Diyos? Kayo mga bata, ginagawa niyo rin ba ang mga gawain na ito? Ang mga kakayahang ito tulad ng pagbabasa, pagguhit at pagbisikleta at talino sa pagsali sa quiz bee ay mga halimbawa ng mga kakayahang kaloob ng Panginoon sa atin. Makikita rin sa larawan na ang mga kakayahang ito ay masayang ibinabahagi ng bawat isa sa kanilang kapwa. Ikaw, ano ang iyong kakayahan o talinong bigay ng Diyos? Sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa Kanya? Halika at tuklasin mo ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang kakayahan o talino. Ang mga ito ay maaari nating namana sa ating mga magulang o pamilya. Maaari rin naman na ito ay bunga ng ating pagsasanay, pag-aaral at pagsusumikap. Ano paman ang naging dahilan o pinagmulan ng iyong mga kakayahan o talino, ang lahat ng ito ay biyaya galing sa Panginoon na dapat nating ipagpasalamat ng lubos sa Kanya. Maraming paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa mga kakayahan o talinong ibinigay niya sa atin. Ang paggamit ng ating mga kakayahan o talino at pagbabahagi nito upang makatulong sa ating kapwa ay isang paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Ang paggawa ng mga bagay upang mapaunlad ang ating mga kakayahan at talinong bigay ng Diyos ay isa ring paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Kanya. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Basahin at unawain ang sitwasyon sa bilang. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga kakayahan o talinong bigay ng Panginoon at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, kinakantahan ni Jassy ang kanyang ina sa tuwing ito ay nalulungkot. Pangalawa, iniiwasang turuan ni Jessie ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang mga takdang aralin. Pangatlong bilang, tinutulungan ni Helen ang kanyang nanay sa paglilinis ng kanilang bahay. Pang-apat, nahihiya si Hector kaya hindi niya ipinapakita sa iba na magaling siyang sumayaw. At panlima, tinuturuan ni JB ang kanyang kaibigan sa paglangoy.
Halina't iwasto na natin. Narito ang mga sagot. Unang bilang, masaya. Pangalawa, malungkot. Pangatlo, masaya. Pang-apat, malungkot. Panlima, masaya. Pang-anim, iniisip palagi ni Farah na mayroon pa siyang ihuhusay kaya patuloy siya sa pagsasanay sa pagkanta. Pampito, tumutulong si Jenny sa kanyang ama sa pagdidilig ng mga halaman. Pangwalo, sumasama ang loob ni Feriol kapag may nagpapaturo sa kanya patungkol sa aralin sa math. Pangsyam, ibinabahagi ni Dennis sa kanyang kapwa ang kanyang talino dahil naniniwala siya na may matututuhan din siya mula sa kanila. Pangsampu, hindi sinasayang ni Ellen ang kanyang talino at kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. Narito na ang mga sagot mula sa ika-6 hanggang ika-10. Ika-6, masaya. Ika-7, masaya. Pang-8 bilang, malungkot. Pang-9, masaya. At para naman sa huling bilang, pang-10, ang sagot ay masaya. Narito ang mga paraan upang mapahusay pa ang talento. Maaaring sumali sa iba't ibang programa sa paaralan na angkop sa iyong mga talento. Dito ay lalo mong mahahasa ang iyong angking galing. Huwag ding mahihiya na ipamalas ang iyong talento sa pamamagitan ng pagsali ng mga paligsahan. Makatutulong ito upang mabuo mo ang tiwala mo sa iyong sarili at sa iyong sariling kakayahan. Isa pang paraan upang higit na mapagyaman ang ating mga kakayahan ay ang pagbabahagi nito sa ating kapwa. Dapat nating tiyakin na ang ating mga kakayahan ay gagamitin natin sa kabutihan gaya ng pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kakayahan at talino, hindi lamang tayo nakatutulong sa ating kapwa, bagkus nalilinang at napapaunlad pa natin ang ating sarili. Ngayon ay basahin nating mabuti ang kwento na may pamagat na ang mabait at ang matalino. Ito si Dan. Siya ay nasa 2nd baitang sa mababang paaralan ng San Andres. Siya ay mabait na bata. Masipag siyang mag-aral, matulungin at palakaibigan. Palagi siyang nagdarasal at nagpapasalamat sa malakas at malusog na pangangatawan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito naman si Buboy, kamag-aral ni Dan. Matalino siya kaya naman laging nananalo sa kahit anong patimpalak na nasalihan. Aktibo rin siya sa iba pang mga gawain sa paaralan. Dahil dito, marami ang humahanga sa kanya. Katulad ni Dan, marami rin siyang mga kaibigan. Palagi siyang tumutulong sa kanyang kapwa at nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa kanya. Ang kanyang taglay na talino ay lubos niyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa kwento. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong binasa? A. Dan at Buboy. B. Buboy at mga kamag-aral. O C. Buboy at Danilo. Ang sagot ay titik A. Dan at Buboy. Pangalawa, anong ugali mayroon si Dan? A. Mayabang na bata. B. Mabait na bata. O C. Tamad na bata.
Ang sagot ay titik B, mabait na bata. Pangatlong bilang, ano naman ang katangian ni Buboy? A. Makulit na bata, B. Malikot na bata, o C. Matalinong bata? Ang sagot ay titik C, matalinong bata. Pang-apat, aling pahayag patungkol sa dalawang batang nabanggit ang nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanilang mga kakayahan at talino? A. Si Dan dahil siya po ay matulungin at palakaibigan. B. Si Buboy dahil siya po ay aktibo sa mga gawain sa paaralan at hindi tumutulong sa kapwa. C. Si Buboy at Dan dahil lahat po ng kanilang kakayahan at talino ay lubos nilang ipinagpapasalamat sa Diyos. Ang sagot ay titik C. Panlima, sa iyong palagay, sino sa dalawang bata ang dapat tularan ng mga batang katulad mo? Kompletuhin ang pangungusap. Dapat tularan sina dahil. Para naman sa gawain bilang 3, isulat ang check sa iyong sagutang papel kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang paggamit ng kakayahan o talino at X naman kung hindi. Unang larawan, batang nag-eensayo sa pagkanta dahil sasali sa contests. Ang sagot ay check. Pangalawa, batang uma-absent dahil naglaro ng computer games. Ang sagot ay X. Pangatlo, batang nandadaya sa takbuhan. Ang sagot ay X. Pang-apat, batang nag-uulat sa harap ng klase. Ang sagot ay check. Panlima, batang nagpapabaya sa pagsagot ng module dahil nawili sa paglalaro. Ang sagot ay X. Para sa gawain bilang 4, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, inaalalayan ni Jelay ang kanyang lolo sa paglalakad. Ang sagot ay tama. Pangalawang bilang, pinapanood lamang ni Ben ang kanyang ina habang nagbubuhat ng mabigat. Ang sagot ay mali. Pangatlo, hindi tinuturuan ni Christian ang kapatid na si Ryan sa pagbabike. Ang sagot, mali. Pang-apat, tinutulungan ni Lawrence ang mga batang umiiyak. Ang sagot ay tama. At panlima, inaaway ni Karen ang mga nanghihingi ng tulong sa kanya. Ang sagot ay mali. Para naman sa panlimang gawain, iguhit sa iyong sagutang papel ang hugis na puso kung tama ang sinasabi sa sitwasyon at hugis na dislike naman kung mali. Una, mahusay sumayaw si Dan kaya malimit siyang sumasali sa mga paligsahan. Ang sagot ay puso. Pangalawa, magaling si Lucille ngunit mahiyain siya kaya itinatago na lamang niya ito. Ang sagot ay dislike. Pangatlo, matulunging bata si RG. Palagi niyang tinutulungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Ang sagot ay puso. Pang-apat, magaling maglaro ng basketball si Darren. Kapag hindi siya abala, tinuturuan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa paglalaro nito. Ang sagot? Puso. Panlima,
Paborito ni Merlet ang adobo kaya naman ipinagluto siya ng kanyang ina. Pagkatapos kumain, iniwanan na lamang niya sa mesa ang kanyang pinagkainan at hinayaan ang kanyang ina ang magligpit ng mga ito. Ang sagot ay dislike. At dito na natatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!